Mga kababayan, magandang araw po ng Lunes, August 24 na po, 2026. Tatlong bagyo pa rin po ang ating minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At ang habagat naman po, Southwest Monsoon ay nagkakaroon na ulit ng paglakas o yung tinatawag natin na rapid intensification dahil po dito po sa bagyong Saudel. Aalamin ho natin lahat ng mga detalye, pero bago ho natin simulan, huwag niyong kakalimutan na i-like, i-share ang ating update para mas marami ho ang makapanood. Sa pinaka-latest na update natin, tatlong bagyo pa rin po ang ating minomonitor. Yung dating bagyong Neneng po ay may international name na Gaynari. Meron po lokasyon na 520 kilometers north of Itbayat, Batanes. Meron lakas po ito ng hangin na 55 kilometers per hour at meron pagbugso na umaabot sa 70 kilometers per hour. Ito naman pong bagyo na nandito sa may bandang silangan po ng Visayas. Isang ganap pa rin na tropical depression. Meron pong lokasyon na 1,265 kilometers dito po sa may bandang east of southeastern Luzon. Halos parehas niya yung lakas nito, no? 55 kilometers per hour at may bugso na 70 kilometers per hour. Ang pagkilos ho ay pa-east-northeastward sa bilis na 15 kilometers per hour. Ngayon po, dahil etong tropical depression malapit dito sa bagyong Saudel, 1,400 kilometers na pagitan lamang ay mangyayari yung Fujiwara effect. So marami nagtatanong ano ba talaga ang ibig sabihin ho ng Fujiwara effect. Ito po yung sayaw ng mga bagyo o yung pagme-merge o yung pagsasanib ng dalawang bagyo po, no? Yung interconnection nila, yung connection po nila. Yung mahinang bagyo, hihigupin ng mas malakas, posibleng mag-ikutan sila, yun yung isang senaryo, o pwede rin po magsanib sila bilang isang mas malakas na bagyo. Dahil nakikita itong bagyong Saudel na magiging super typhoon, ngayong araw po na Lunes, madaling araw, hanggang umaga, hanggang hapon ho, no? Hanggang sa gabi, inaasahan po ito na magiging super typhoon at papasok po sa ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw po na Lunes. Pero i-take note po ninyo, pagpasok niya ngayong araw ng Lunes, lalabas din yan madaling araw po ng Martes. Pero wala naman itong paglandfall sa ating landmass, medyo malayo. Yung traffic extension ng kanyang hangin, possible sa extreme northern Luzon. Parte ng Batanes, Bubuyan Island, pwedeng maabot. Malawak po ang radius, no? Tingnan niyo po mabuti. Sobrang lawak ng radius, yung kanyang vicinity, nasasakop ng kanyang hangin, yung mga rain bands, sobrang lawak po kasi super typhoon category. Pero ang ating pong pinaka-minomonitor dito, yung paglakas ho ng habagat o southwest monsoon. Pag nangyari ho kasi na lumapit pa ito, naging super typhoon na, o ngayon po magiging super typhoon, mangyayari na po yung rapid intensification dito po sa habagat o southwest monsoon. At kahit lumabas na yan sa madaling araw ng Martes, yung bagyong Saudel, tuloy-tuloy pa rin ang paglakas po ng habagat o southwest monsoon. Ganito po kasi, kapag hinatak ng malakas na bagyo, super typhoon ng habagat, nag-i-spread out siya, kumakalat yung hanging habagat, no? At nagdadala yan ng tubig sa kanluran ng Luzon, ng Visayas, yung galing po sa West Philippine Sea na tubig. Habagat kasi malakas na hangin na nanggagaling sa West Philippine Sea, so may kasamang tubig ho yan. So kahit makalabas ng parit ng bagyong Saudel, tuloy-tuloy pa rin pong pag-uulan, dulot ng habagat o southwest monsoon. Hindi kasi yung habagat biglang lumakas at kinabukasan mahina na. Unti-unti ho, no? Gradually yung paghina po ng habagat. At dahil nga po lalakas ito, inaasahan na tatagal pa ito ng ilang mga araw. So ito po ang mga senaryo. Sa inilabas ho ng pag-asa na tinatawag po natin na forecast weather condition, ito po yung lagay ng ating panahon ngayong araw po ng Lunes. Sa area po ng Batanes, dahil po sa habagat, no, mas lumalakas na habagat, apektuhan din ang trap po ng bagyong Saudel, ay asahan ng cloudy skies with isolated light rains and heavy rainfall dyan sa area ng Batanes, lalo na po sa hapon at sa gabi. Sa area naman po ng Metro Manila, sa may parte po ng Ilocos Region, kasama ang Cordillera Administrative Region, Central Luzon, kasama rin po ang nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, Rizal, Cavite, ang Batangas, Occidental Mindoro ay patuloy po makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil pa rin sa habagat o southwest monsoon. Ipapaalala ko yung tatlong bagyo na yun, halos wala naman din talagang direktang epekto. Kahit super typhoon pa itong Saudel na yan, hindi naman yan maglalandfall sa ating landmass Yung habagat lang talaga yung pinapalakas nila, tapos yung habagat yung nakakaapekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa.
Sa may parte ng Eastern Visayas at silangan ng Mindanao, mag-ingat sa banta ng mga localized thunderstorms. And local thunderstorms natin, madalas po yan sa punho at sa gabihan nagpapaulan, no? At uulitin ko mga kababayan, no? Ito pong bagyong Saudel, lalakas ito. So, gaano ba kalakas ang isang super typhoon? Ang isang super typhoon, meron po yung lakas ng hangin na nasa 185 kilometers per hour ang lakas at minsan bumubugso ho yan sa 240 pataas po yung lakas ng hangin. So life-threatening po talaga ang lakas ng isang super typhoon, pero hindi ito mararamdaman kapag nasa karagatan o nasa Philippine Sea. Marami na tayong mga super typhoon na dumaan. Merong super typhoon Sinlaco, super typhoon Inday, super typhoon Francisco. Lahat po sila pare-parehas labang ng nagiging direksyon sa labas ng PAR at gumigilid lamang kung pumasok sa PAR, saglit lamang, at yun yung mangyayari ngayon sa bagyong Saudel. Ang nangyayari kasi dito, yung habagat ay nakaamba. Ang habagat lumalakas sa apat na dahilan. Sa bagyo, sa mga low pressure area, pagbabago ho ng direksyon, at yung pagtama nito o paghampas sa ating mga kabandukan. Kaya nga ngayon pa lamang, yung mga low-lying area sa Metro Manila, dyan sa kanluran po ng Luzon, ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, mag-ingat na ho. Alam ko yung iba hindi pa nakaka-recover ng maayos, no, yung mga kababayan natin. And then ngayon magkakaroon na naman ng second wave ang habagat o southwest monsoon. Ito ay paliwanag ko sa inyong mabuti. Posible ulit naman mangyari yung monsoon break o pasamantalang paghihina ng habagat. Kapag nakalabas na ito sa Martes, itong super typhoon na Saudel, tatawagin po yung Obet o Pilandok, no? Kasi itong bagyo sa silangan po ng Visayas, actually sa Sum.Earth naging Obet na. Kaya Obet or Pilandok lamang ang pwedeng ipangalan ho dito sa bagyong Saudel sa loob ng ating PAR. International din po yung Saudel, ha? Huwag po kayong maguguluhan. Paglabas nito sa Martes and then nagtuloy-tuloy ng humina, magkakaroon na tayo ng magandang panahon, mas mag-i-improve na. Dahil lang habagat, 3 hanggang 5 araw lamang po na walang bagyong pumasok, mangyayari agad yung monsoon break o yung pasamantalang paghina o pagkawala ng habagat. Pero kapag mga tropical depression, mga low pressure area lamang, hindi nito kayang palakasin ng sobra sa pinaka-peak yung habagat o southwest monsoon. So ang ating pinapangamahan lang itong bagyong Saudel. So mga kababayan, ngayong araw po ng Lunes, makipag-ugnayan kayo sa LGU kung may mga pasok sa mga bata, dahil nagdedepende tayo kung magtataas ng orange warning, yellow warning sa mga lugar na apektado ng habagat. Yan po muna ang update natin para ngayong araw ng Lunes. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at God bless po sa ating lahat.